Alam niyo yung Project Bluebeam, mga kapatid, ilang beses ko nang nakikita at ilang beses ko nang nababasa yun, no? Yung nag-leak ng dokumento kung paano daw dadayain, no? Dadayain daw ng NASA ang pagdating o yung second coming ng ating Panginoong Hesukristo. Yan ang ating bibigyan ng reaction video ngayon, mga tol, upang maging aware tayo, mga tol, mula rito kay Sa Iyong Araw. Yan, huwag ninyong kakalimutan mag-subscribe sa kanyang YouTube channel. At syempre, kung bago ka pa lamang dito sa ating channel, mga tol, huwag mo rin kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-update ka pag may mga bago tayong video na katulad nito, mga kapatid, mga reaction video. So, paano nga daw ba nila dadayain yung second coming o yung pagbabalik o ikalawang pagparito ng ating Panginoong Hesukristo? So, huwag na natin patagalin to. Total, wala na rin naman tayong hinihintay na. Panoorin na natin to. Matthew 24 verse 24, sapagkat may lilitaw ng mga huwad na Kristo at mga huwad na propeta. Lakas nun, magpapakita sila ng mga kamang-kamanghang himala at mga kababalaghan upang iligaw kung maaari maging ang mga hinirang ng Diyos. Ito ang isa sa mga sinyalis na malapit ng darating ang ating Panginoong Hesukristo, sapagkat ang gagawin ni Satanas, siya ay magpapanggap ng Kristo upang iligaw kung maaari pati ang mga hinirang ng ating Panginoong Diyos. At ang nakakamangha niyan, mga kaibigan, mayroong isang nag-leak na impormasyon patungkol sa kung ano ang gagawin ng NASA para linlangin ang mundo na parating na ang ating Panginoong Jesus. Okay, mga tol, ano ang layunin ng deception na ito at bakit nila ito gagawin? Okay, mga tol, hindi natin to pinatotohanan at hindi natin pinasisinungalingan. Reaction video lamang yung gagawin natin. Pero kung may idea kayo about dito sa tatalakayin nating topic, mga tol, pwede kayong magbigay ng inyong komento sa ibaba. Alright? So tuloy natin to. At ano ang relasyon ito sa panahon natin ngayon? Ito na ba ang chat ng pagdating ng ating Panginoong Jesus? At itong pag-usapan, mga kaibigan. Mukhang bago yung editor ni Sa Iyong Araw. Ang lakas nung Ang lakas ng background music, nilalamon yung boses niya. Ang NASA o National Aeronautics and Space Administration ay ito ang pinakamalaking sangay ng federal government ng United States of America patungkol sa mga scientific research, astronomy at marami pang iba. At kung ating mapapansin, ang United States of America, ang NASA at ang United Nations ay nagkakaisa sa isang layunin. Ito ay para kontrolin ang buong mundo. At ngayong 2023, ito na ang panahon para isakatuparan nila ang kanilang madilim na plano sa buong mundo. Ito ay para linlangin ang lahat ng tao sa kanilang gagawin. Ito ay isang conspiracy theory. Ang theory na ito ay tinatawag na Project Bluebeam. Ang Project Bluebeam na isang conspiracy theory ay nagmula sa isang tao na ang pangalan niya ay Serge Monast. Ang theory na ito ay pinablish niya noong 1994. Tagal na. Binabanggit niya dito ang isang manifesto na kung saan isang paglilinlang ang gagawin ng NASA na gigimbal sa buong daigdig. Mula noong 1994, binabanggit sa theory na ito na matagal nang pinaghahandaan ng NASA ang proyektong ito. Hindi lamang 5 taon, 6 na taon o 7 taon, kundi napakatagal na panahon na ito'y pinagplanuhan. Dekada-dekadang mga taon na ang mga nagdaan para lang maging perpekto ang proyektong ito. Ayon kay Monast, ang Project Bluebeam ay may 4 na stages. Ito ang 4 phases ng proyekto na matagal nang pinaghahandaan ng NASA at ng United Nations. Ito ay para ipasok ang isang bagong relihiyon at upang makontrol ang buong mundo. Ito raw ang pubuwag sa lahat ng mga relihiyon na nag-i-exist sa panahon natin ngayon. Oo, mga kaibigan, lahat ng mga relihiyon ay bibitawan dahil sa isang malaking pasabog ng NASA at United Nations. Kumbaga parang ang mangyayari, di ba? I-stage nila. Kumbaga parang drama. Yung ikalawang pagparito, second coming ng Panginoong Jesus. Syempre matataranta lahat. Ito na ang ikalawang pagparito ng Panginoong Jesus. Tapos syempre may isip ng mga tao na kumbaga wala na lahat ng relihiyon. Iisang relihiyon na lang tayo, mga kapatid. Lahat tayo magkakapatid na lang. Parang ganun ang mangyayari, mga tol. Ano sa tingin ninyo?
No? Anong masasabi ninyo dyan mga kapatid? Ito yung tinatawag daw nilang Project Bluebeam. No? Paano kaya nila gagawin yun? No? Yung gagawin nilang stage ang ikalawang pagparito o second coming, no? Mga tol, no? Kailangan maging aware dyan ng bawat isa. Well, ito yung isang conspiracy theory lang naman, no mga tol, no? Hindi natin masasabing may katotohanan o peke, kaya conspiracy pa lang siya, no? Conspiracy theory, no? Tuloy natin. At ito ay sa pagpeperpekto ng kanilang project na tinatawag na Project Hologram. Dito ay dadayain nila ang pangalawang pagparito ng ating Panginoong Hesus. At syempre, kung makikita ito ng mga tao sa kalawakan, ay mamamangha ang lahat ng mga tao at maniniwala sila na tila baga parating na ang ating Panginoong Hesus. Okay. Dito'y iproproject ng NASA sa pamagitan ng napakalaking hologram ang imahe ng ating Panginoong Hesus sa kalangitan. At kung mangyayari ito, ay malamang sa malamang, ito na ang sasambahin ng lahat ng mga tao sa buong mundo. Dahil kung iyong mapapansin, mapahungis man ang imahe ng isang tao sa saging o kaya naman sa kandila. Tama. Na naniniwala sila ito ay hugis ng ating Panginoong Hesus, ay sinasamba na ito ng mga tao. Nako. No, pwede nilang gamitin yan, kasi ang mga tao talaga madaling linlangin mga kapatid. No, tulad nga nung sinabi rito ni sa iyong araw, ang mga tao makakita lang ng konting himala sa rebulto, talagang grabe na yung mga ginagawa nila mga tol. At hindi malabong mangyari na kapag ginawa to ng isang katulad nito, Project Bluebeam na yan mga kapatid, ay talagang maraming madadaya at malilin lang. Kasi tulad ng mga naghihimalang nagmimilagrong lumuluhang Mama Mary, lumuluhang rebulto, di ba? Lumuluha, ano pa ba? Yung bigla na lang may lalabas na muka sa dingding, bigla na lang may lalabas na mukha sa puno na saging, sa puno. Makikita nyo mga kapatid kung gaano karaming mga tao ang pumupunta doon, dumadayo pa mula sa malalayong lugar, mga deboto, para hahaplusin nila. Di ba makikita ninyo yung mga kapatid, hindi lang dito sa Pilipinas siguro maging sa ibang bansa. Meron nga ako isang napanood mga tol Arang lumuluha daw yung isang rebulto ni Maria mga tol. So inipon nila yung tubig, di ba? Yung iba iniinom pa, nakakapagpagaling daw ng sakit. Ganun sila kadeboto mga tol. Pag mga nangyayari yung mga ganyan, himala para sa kanila yon. Tapos nung nagkaroon ng investigasyon, sinundan nila kung saan nanggagaling yung tubig na pinagmumulan ng pagluha ng rebulto mga tol. Natagpuan nila galing pala sa inidoro. Ang dami na nakainom noon, no? Gumaling pa daw sila sa karamdaman nila, my goodness. So ito, pag nangyari tong sinasabing Project Bluebeam, talagang may kita mo sa kalangitan, di ba? Yung magkakaroon ng hologram, mga ganyan-ganyan. Syempre, napakaraming mga tao din ang aakalain nilang eto na ang second coming, di ba? Pero lagi niyong tatandaan mga tol kung ano ang nakasulat sa Bible pagdating sa second coming. Diba? Iba ang mangyayari mga tol, bababa ang apoy. So, tingnan natin kung bababa ang apoy Ito pa kayang napakalaking hologram na makikita ng tao sa kalangitan ay talaga namang malamang sa malamang ay sasambahin nila ito. Yes. Ito ang kasabihan na to see is to believe. Pag nakita ito ng maraming tao, marami ang tatalikod sa kanilang mga pananampalataya at sasambahin ang bagong Diyos na magiging hudyat ng New World Religion. At dito na papasok ang pagkokontrol sa mga tao. Dahil kung ating mapapansin, ang kultura ng bawat nasyon at bansa sa buong mundo ay bounded sa kanilang mga pananampalataya. Meron tayong iba't ibang klase ng pananampalataya at ang pinakalayunin ng United Nations at ng Europa at Vatican ay ipagkaisa ang lahat ng relihiyon sa buong mundo. Kaya naman noong last nating content ay naibahagi natin ang naipatayong Abrahamic House na kung saan sa iisang lugar sa bansang Israel ay nandito ang tatlong malalaking mga buildings na ipinatayo sa isang lugar. Ang building ng Judaism, ang building ng Christianity at ang building ng Islam. At nagkakaroon din ng napakaraming unity of religions mula pa noong 2011. Ngunit ito raw ang pinakamalaking proyekto ng NASA, United Nations, United States at ng Vatican. Ito ang paglilinlang sa mga tao na darating na ang ating Panginoong Hesus. At ika pa sa teorya na ito, magpapanggit daw ng utos ang false Christ na ito upang magkaroon ng isang bagong utos
utos na magiging standard sa buong mundo. At binabanggit sa banal na kasulatan, ang utos na ito ay sasalungat sa 10 utos ng ating Panginoon. Naku. Kaya naman, kung hindi natin alam ito, ay ninanais ng ating Panginoon na ilagay natin sa ating isip at puso ang kanyang utos upang hindi tayo malinglang sa sasabihin ng impostor na Kristo na darating sa kapanahunan natin ngayon. Dahil kung ating matatandaan, maging ang Diablo na si Satanas ay kaya niyang nilangin ang mga tao na magpapanggap siya bilang isang anghel ng ating Panginoong Diyos at ipapakita niya ang mga nakakamangha mga bagay. Ngunit ang tanong ay, paano natin malalaman na siya ang totoong Kristo? Binabanggit sa Mateo 24 verse 4 onwards, makikita natin dito, sumagot si Jesus, mag-ingat kayo upang hindi kayo mailigaw ni numan. Maraming paparito sa pangalan ko at magpapanggap na sila ang Kristo at marami silang mailigaw. At ito pa ang kanyang sabi, kung may magsasabi sa inyo, narito ang Kristo o naroon siya, huwag kayong maniniwala, sapagkat may lilitaw ng mga huwad na Mesiyas at mga huwad na propeta. Magpapakita sila ng mga kamanghamanghang himala at mga kababalaghan upang iligaw ang marami, kahit na ang mga hinirang ng Diyos. Tandaan ninyo, ipinagbaon ako nang sabihin ito upang kayo makapaghanda. Kaibigan, tunay nga na binabanggit ng ating Panginoong Hesus na ito ay isang babala para sa atin. Ito pa ang banggit sa banal na kasulatan sa Mateo 24 onwards, kaya't kung sabihin nila sa inyo, naroon siya sa ilang, huwag kayong pumunta roon. Kung sabihin naman nilang, naroon siya sa silid, huwag kayong maniniwala. At ito ang banggit ng ating Panginoong Hesus, mga kaibigan, kung paano siya darating. Ito ang pagdating ng tunay na Kristo. Sa verse 28 ng Mateo 24, sapagkat darating ang anak ng tao na parang kidlat na gumuguhit mula sa silangan hanggang sa kanluran. Kung saan may bangkay, doon nagkakatipon ang mga buitre. Makikita natin dito at mapapansin natin, mga kaibigan, na ang ating Panginoong Hesus ay darating na may makikita kang kidlat mula sa silangan hanggang kanluran. At binabanggit niya pa dito, Revelations 1 verse 7, narito siya'y pumaparitong nasa sa mga alapaap at makikita siya ng bawat mata at ng nangasiulos sa kanya, at ang lahat ng mga angkan sa lupa ay magsisitaghoy dahil sa kanya. Gayon din siya nawa. Pangalawa, kumbaga no, sa bilugang mundo, papaikot na gano'n, no, parang isang kamay na papaikot na gano'n, mga kapatid, di ba? Kasing bilis ng kidlat o parang kidlat, mga kapatid, di ba? Sa isang iglap, mga tol, yung mga namatay sa panahon na, yung mga namatay pa nung unang panahon na sa pangalan ng Panginoong Hesukristo ang unang bubuhayin. Yung mga madadat ng buhay ay aagawin, mga kapatid, sa alapaap, mga tol. Diba? Yung mga katawan sa isang iglap ay papalitan ng katawang maluwalhati, mga hindi nabubulok, diba? Yung mga hindi maliligtas, syempre hindi pa muna sila babuhayin, diba? After 1,000 years pa. Yung mga nadat ng buhay pa na hindi rin makakasama sa pagliligtas, yun naman yung susunugin sa apoy ng paglilinis, diba? Tapos after ng 1,000 years, bubuhayin silang ulit, pakakawalan si Satanas, dadayain ang lahat, balak nilang kubkubin ng bayang banal, di ba? Doon magkakaroon ng parang paglalaban, mga kapatid, at ibubulid sila sa apoy, di ba? Sa apoy ng asupre, mga kapatid. Yan ang nakalagay doon sa doon sa Bible, di ba? ang pangyayari sa pagdating ng ating Panginoon. Sabi nga, sindami sila ng buhangin sa dagat. At ang bilang nila ay sindami ng buhangin sa dagat. Lus sa kanya, at ang lahat ng mga angkan sa lupa ay magsisitaghoy dahil sa kanya. Gayon din siya nawa. Pangalawang pangyayari sa pagdating ng ating Panginoon Jesus, makikita siya ng lahat ng mga mata. Kahit na ang mga bulag ay makikita ang pagdating ng ating Panginoon Jesus. Ngunit pag may dumating na tilabaga ang ating Panginoon Jesus ito at ang mga bulag ay hindi nila ito nakita, hindi totoo na ang ating Panginoon Jesus ang dumating, kundi ito ay isang impostor. At binabanggit din sa pangalawang Tesalonica 4 verse 16 and 17, ang ating Panginoon pag siya ay dumating ay mabubuhay ang mga namatay kay Kristo. Kaya naman, pag may dumating na impostor at pumunta ka sa sementeryo at hindi pa nabuhay ang mga namatay, ay hindi tunay ang dumating na Kristo. Dahil ang pagdating ng ating Panginoon Jesucristo, mabubuhay muli ang mga namatay kay Kristo. Tunay nga na tayo
ay nasa huling mga kapanahunan na. At ang mga leaders ng buong mundo, ang mga matatalino ay gumagawa ng kaparaanan upang linlangin ang mga tao. Ito ay dahil din sa impluensya ni Satanas. Dahil gusto niya na kontrolin ang buong mundo at tayo ay dalhin sa kapahamakan sa impyerno. Dahil alam ni Satanas na siya ay malapit na sa paghuhukom sa impyerno. Kaya naman siya ay nandadamay ng mga tao na sumama sa kanya. Ngunit ang ating Panginoon, nais niya na tayo ay magpasakop sa kanya. At naway gawin natin ito ng mabilis sapagkat baka hulin ang lahat. Tayo manalangin. Ama naming banal. Alright mga kapatid, anong masasabi ninyo dito sa video yung napanood natin? Yung tungkol nga dun sa Project Bluebeam, kung saan ay parang dadayain nila o pepekein nila yung second coming o ikalawang pagparito ng Panginoong Hesukristo, no? So nakalagay naman sa Bible kung ano yung mga magaganap sa araw na yun, yung dakilang araw ng dakilang kapighatian para sa mga hindi maliligtas at mapapahamak, at dakilang araw naman yan para sa mga maliligtas, mga tol. Diba, bubuhay na mag-uli yung mga namatay kay Kristo, diba, ang mga namatay na makakasama sa pagliligtas, bubuhay na mag-uli. At doon pa lang sila kukunin, diba? At doon nga doon sa pagkabuhay muli, doon mo nga mapapatunayan na mali rin yung ibang sinasabi ng ibang nagtuturo na pag namatay ang tao, mapupunta agad sa langit, diba? Hindi doon sa second coming, doon pa lang doon pa lang sila bubuhayin para kunin ng Panginoong Hesukristo. So anong masasabi ninyo mga kapatid dito sa videong pinanood natin? Comment kayo sa baba. Ito nga ba'y totoo o isa lamang conspiracy mga kapatid, no, para dayain ang sanlibutan? Comment kayo sa baba mga tol, pag-usapan natin yan. Hanggang sa muli mga kapatid, ako nga pala si Shobal D. Peace out.